Ano kaya ang meron dito? Ating panonoodin, nakalagay, magdiwang, ngayon lang, kakapasok lang. Good news, mga DDS panalo. Patungkol ito kay Tatay Digong. Pero may nakalagay dito, update kay Tatay Roque Cayetano. Yes, ano kaya ang meron? Kasi si Cayetano may sasabihin din yata. Kung ready na kayo, simulan na po nating i-play ito. Isa sa ilalim sa panibagong medical assessment si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iniutos siya ng International Criminal Court upang base militar ng Pilipinas. Oh. Pero ito pong si Oo. So parang, oy, maganda to. Mukhang makakalaya ba ang ating Tatay Digong? Ferdinand Marcos Jr. ang nagparami ng mga base militar na po pwedeng magamit ng mga Amerikano, lalong-lalo na ang mga base militar na malapit sa Taiwan. Oo naman. Siguradong gagamitin ng mga Amerikano pag nagkaroon ng putukan ng gera tungkol po sa Taiwan. Isang gera na wala pong kinalaman ng Pilipinas, isang gera na wala pong pangnasyonal na interes ang mga Pilipino. Villanueva family, nag-heart to heart kami ni Brother Joel, and even if I know the cost, it's not something you can feel unless ikaw talaga. Okay. Narito, Wala. Balitang Pinoy TV. Mukhang labasan ng samaan ng loob to. Heart to heart. Okay, No? magandang hapon po sa ating lahat. At heto po, no, magre-react po tayo dito kay Senator Alan Peter Cayetano at itong si dating spokesperson Attorney Harry Roque sa message nila sa Araw ng Kalayaan. At muli na namang binanata ni Attorney Harry Roque itong Marcos administration. Okay? Yan ang ating pakikinggan at magre-react tayo dyan. At ano na ba ang latest updates patungkol po sa pangyayari sa Senado? No? Alright. In the opinion of Senator Alan Peter Cayetano. Okay? Pakikinggan natin yan. At also guys, ay update po tayo kay former President Rodrigo Roa Duterte patungkol po sa ICC. Abangan ninyo yan, okay? Pero Ayun. bago ang lahat guys, paki-like muna at saka paki-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. At sa mga first time dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad yan, okay? Para updated naman kayo sa mga trending na mga balita. Okay, ito, panoorin natin kaagad itong si attorney. Ito muna, unahin muna natin itong update patungkol kay Tatay Digong, no? Na isa sa ilalim raw sa panibagong medical check-up si Tatay Digong. Bakit kaya, no? Yan ang ating alamin dito sa unang video at ire-reaction natin. Sana sa ano na lang, sa Japan, no? Huwag na dyan sa ICC, parang baka sabotahin, nabutahe ang mga yan. Ito po, panoorin natin. isa sa ilalim sa panibagong medical assessment si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iniutos siya ng International Criminal Court upang matiyak na kaya niyang dumalo sa paglilitis hinggil sa kanyang kasong crimes against humanity. Sa court order ng Sa itsura pa ba ni Tatay Digong, hindi pa nila natitiyak? Yung itsura na nga niya, halos hindi na nga po makalakad. Matanda na po. Tapos, titignan pa, i-check upin pa. Titignan mo na lang. Tignan mo na lang ang itsura ni Tatay Digong. Kailangan pa bang check upin para lang sabihin na hindi pwede. Ay, nako. Ewan ko ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kaibigan. May mga pinag-aralan, pero ewan. Kahit siguro namang bata, pag nakitang ganun katanda, kailangan pa bang ipa-check up para malaman kung makakadalo o hindi? Wala mong sabihin ng bata, hindi na yan, hindi na makakadalo. Kayo pa kayang may mga pinag-aralan na mas nakakaalam na ganyang katanda? Makakaatin pa ba? Makakarinig pa ba? Nasa kondisyon pa ba mag-isip? Ginurgur nyo ng ginurgur dyan. Wala namang utos ng Supreme Court dito. Yung Supreme Court dito, wala rin, tahimik din. Hindi man lang magsalita na, oy, ibalik nyo yan dito. Walang order ang Supreme Court para mapunta dyan sa ICC. Si Tatay Digong, ganun sana, Ewan ko to, mga pinag-iisip ng mga ICC na inilabas kahapon. Pinaliwanag nito na ang naunang medical assessment ay nakatuon lang sa kung fit si Duterte na dumalo sa pre-trial proceedings. Kailangan daw matukoy kung may nagbago sa kanyang kalusugan. Inaasahang Sa Bakit pag nandyan ba, lulusog ba si Tatay Digong? Siyempre hindi. Hindi na kailangan i-check up, hindi na kailangan ng kahit na tignan mo na lang. Tignan nyo na lang yung matanda. 81 ba? 82 na. Tignan nyo na lang, makakadalo pa ba? Fit pa ba? Kung paano mag-isip? Meron bang nakulong dyan na palusog ng palusog habang tumatanda? Doon ako nalalabuan sa mga hinayupak na yan no? Tagis niyan. Kaya nga kayo nag-aaral dyan Para tignan nyo na lang Ba't kailangan pa check upin nyo pa?
Okay naman ang check-up. Pero po titignan mo na lang eh. Gagi. Anak ng titing talaga itong mga to, no? Mga kapatid, palike po ng video natin. Susumite ng independent medical experts ang kanilang findings sa ICC sa August 18. Sa November 13, nakatakda ang paglilitis kay Duterte. Mga kapatid, Jess De Los Santos. Ayan ang reason pala na isa sa ilalim ito sa panibagong medical check-up itong si Tatay Digong ay titingnan ulit no kung wala bang nagbago sa kanyang katawan, kung he is fit to stand trial. Ngayon, alam naman natin na ang katawan ni Tatay Digong is deteriorating. Ang hindi ko maiintindihan talaga ng ICC is dapat sana kung tutuusin pinayagan nila yung interim release eh. Diba? Oo. Kasi duda ako dyan, the only reason na pabalik-balik yung sakit ni Tatay Digong, no? Kung meron man, nauntog na nga yung kanyang ulo, di ba? Kung maalala natin. Kasi po, hindi na siya masyado makapag-balance sa kanyang sarili, sa kanyang paa, no? Kasi nga matanda na, gumagamit na nga ng sungkod, di ba? O cane. Yan, palatandaan yan. Yan ang hindi ko maintindihan ng ICC. Sa ganyang kalagayan ni Tatay Digong, hindi pa ba kayo naaalarma dyan? Di ba? And depende kung bayad ng ICC. Aking pananaw lang to, no? Siguro, yung mga pangungurakot, siguro lang opinion lang natin, vision lang natin. Siguro, yung mga kinurakot ng mga nakaupo dito sa Pilipinas, yun yung pinambayad nila. Ewan ko lang, baka ganun. Kasi pucha, yung mga judges na yan, posible namang walang mga pinag-aaralan yan. Hindi naman puro grade 1 lang natapos ng mga yan eh. Di ba? Yung mga pinag-aralan yan, tignan mo lang yung Pangulo. Oy, wala na, hindi natupit. Payagan nyo ng interim release. Mga ganun sana, di ba? Pero wala. Wala silang mga puso. Umiiral sa kanila, pera. Yan ang katotohanan. remember, he is still innocent. Hindi pa siya proven guilty. O, kita mo, innocent pa pala. Ayon sa video na ito, ang pagkakaintindi natin, nililitis pa lang. Nililitis pa lang pero pinagdudusahan niya na yung ibinibintang sa kanya. Ang sakit ng ganon, di ba? Pinaparatangan ka pa lang, ginugulong pa lang yung kaso. Hindi pa napapatunayan pala. Tapos nandoon na, malayo sa pamilya, nakakulong. Hindi niya magawa yung mga gusto niyang gawin. Nakaka-high blood, pusang gala naman. Yun ho ang pinaka nakakainis sa gobyerno ho natin. Pwede naman payagan ng interim release kasi nga wala pa naman pala. Pusang gala naman. Kakainis. Di ba? Mga taragis yung mga hinayo. Mga joke ginamis kayo. Mga tarantadaski. Mga gagi. Mga walang puso. Palibasa pera. Naknanteteng naman. Ay nako, kung suswertein talaga ako sa langit mga kapatid. Ire-request ko kay Jesus Christ. Lord, baka naman para makumpleto yung pag-enjoy namin dito. Baka pwedeng panood kung paano nyo parusahan yung mga hinayupak na magnanakaw sa Pilipinas. Sabi ni Jesus Christ, may enjoy mo ba? Makita silang naghihirap? Siguro po, oo. Kasi nilapastangan niya po ang bayan namin. Lalo na po yung mga namumunong matuwid. Yung mga kababayan namin na nagtatrabaho ng maayos. Tapos nababawasan ng tax. Yung mga nagtatrabaho, di ba? Kahit mga kapansanan, may kapansanan. Yung mga mabababa yung kita, sobra sa baba. Ako, sobrang baba na talaga kita. Yung lumalaban ng patas. Yung sinasabi nilang yung 18 Marines, mga basurero, sabi nung gano'n, pusang gala, pati di ba, no? Kargador, ginaganon-ganon yung mga sa palengke, no? Gumigising ng umaga.
para lang magkargador o nagkakapera sila. Samantalang yung mga magnanakaw sa gobyerno po, paila-hilata lang may pera na. May pang-tip pa sa mga Viva Max. Mga gagi, no? Mga lapastangan sa Pilipinas. Yan dapat ang i-request natin kay Jesus Christ. Sama-sama tayong manood sa parang screen malaki, no? Lord, panood kami kung paano niyo pinaparosaan yung mga magnanakaw. Kawawa si Tatay Digong. Hindi niya deserve na makulong siya. Wala pa pala siyang kasalanan, hindi pa napapatunayan, pero hindi niya kasama pamilya niya. Yun yung masakit, ano? Di ba? Bakit hindi nyo pinayagan yung interim release niya dati? Di ba? Because that is very unfair on the part of Tatay Digong. What if napatunayan na inosente siya? Inosente naman talaga siya. Kahit sinong Pilipino dito sa Pilipinas, majority of the Filipino people, I think not all, kasi meron pa rin mga naniniwala sa mga kalaban ni Tatay Digong. Kaya konti lang naman sila. No? Especially yung mga pamilyang mga jadik dyan. Di ba? So, unfair na hindi pa siya proven guilty pero ginanya na siya, kinukulong na siya. Tapos isipin nyo kung halimbawang hindi na patunayan, hilaw, halimbawa napawalang sala talaga si Pangulong Duterte, paano na lang po yung danyos na ginawa nila dyan sa matanda, dyan sa Presidenteng Duterte? Ganun-ganun na lang ba yun sa pamilya? Grabe yung ginawa nila, mga walang puso talaga. So yung pag-file ng interim release nung panahon ni Attorney Kaufman, I think that is really the best thing na dapat sanang inaprubahan nila. Pero hindi. Kaya nga nagdududa tayo sa ICC na plus lumabas pa itong 18 ex-Marines na sinabi na merong mga taga-ICC na pumunta sa Pilipinas na binabayaran ng mga government official sa Pilipinas. Yan ang claim ng mga 18 ex-Marines, ha. Mas lalo tayong nagdududa sa ICC na hindi sila patas dito sa usapin sa issue ni Tatay Digong. Di ba? Ngayon naman, mag-check up na naman sila kay Tatay Digong. Ay, alam naman natin, i-check up nyo yan. Hindi talaga yan. Ako nagdududa na nga ako for compliance na lang ito yung medical check up ni Tatay Digong. Alam nila na si Tatay Digong is not fit to stand trial, pero pinipilit pa rin nila na gagamutin namin ito para maka-stand trial si Tatay Digong. Kawawa nga no? At to make this long story o long issue short, wala naman na tayong ibang pagbibintangan dito kundi si Bangag BBM. Siya naman talaga lahat ng makagagawan dito. Kaya nga sabi ko, lahat ng mga hinanaing ngayon ng taong bayan, especially yung mga supporters ni Tatay Digong, masusolve ito lahat pagdating ng panahon na presidente na si VP Sara. Yun lang ang aking dyan, yung tungkol sa flood control na problema ng Pilipinas. Sa ngayon kasi, sa tingin ko, kahit ipilit ng ipilit, wala akong mangyayari. Kahit gawin pa ng Senado, kahit gawin ng majority, kasi ang kinikilalang Senate President ni Ngagba si Gatchalian, di ba? Pro tempore ba yun? Ewan ko, basta yun. Siya ang kinikilala niya. So wala tayong laban kahit na sumunod tayo sa batas, kahit ipangalandakan natin sa kanila yung yung mga rules doon po sa book ng Senate rules. Kahit isampal nyo na, kahit ipakain nyo na nga sa kanila yan Hindi sila, sa madaling salita, may bendalo. Hanggat may bendalo, wala. Hindi tayo magkakaroon ng patas na laban. Biruin mo, Senate, di ba, online na lang daw, parang working online ba yun? Work at home pala, sorry. Kasi parang ganun na rin yung work at home. Siyempre, kailangan mag-online. Pwede naman palang ganun. Tapos pagdating ng botohan, ayaw nila na wag daw boboto yung mga hindi pupunta. Gagi talaga. No? Ewan ko ba, ba't ganito ang Pilipinas nating mahal, mga kapatid? Masakit mang isipin. Kailangan mong tiisin yung sugat. Hindi kasi gagaling yan sa panahon ngayon. Matagal pa bago dumating yung paggaling. Pwera na lang kung wala ng eleksyon, wala talagang pag-asa.
Ipagdasal ho nating lahat dito sa Pilipinas. Mas marami naman tayo laban sa mga kukunti ng mga bayaran na yan. Ganun na lang gawin natin. Ipagdasal na lang natin na balang araw, mapalitan yung pinuno ngayon. Kasi wala talagang silbi. Si Pipi, ngayon, hawak lahat ng administrasyon itong ahensya ng gobyerno natin. Oh, ayan na, sinabi na. Hawak ng ahensya ng gobyerno ngayon. Lahat-lahat. So, kapag may tatakbuhan ka, BBM yan. Wala talaga, di ba? Ay, may naalala nga lang pala ako mga kapatid, ano. Kasi, nung lumindol pala, no, si Baste, hinahanap nila, ba't no, nasa ibang bansa. Panahon ng lindol, wala. Si Baste. Mindanao, no. Ngayon si BP Sara nasa Mindanao, tumutulong. Sabi nila, pakitang tao daw. Diba ang gago? Naghahanap kayo ng Duterte. Nasaan si Baste? Ngayon may isang Duterte. Hinahanap nyo pala yung Duterte. Wala dun eh. May isang Duterte. Ngayon naman sasabihin ninyo sa Duterte, pakitang tao. Gagi talaga, di ba? Wala, ganyan ho ang Pilipinas natin ngayon. Wala tayong magagawa. Pati nga itong Senado, gusto na nilang hawakan. Hindi nila totally hawakan itong Senado kasi meron dyan mga senador na may prinsipyo rin. Ang pinaka-the best dyan, yung mga kapulisan, mga sundalo, o yung mga mas malalakas. Wala eh. Kung yun namumuno din, hawak ni BBM, wala talaga tayong magagawa. Sa mga ano dyan, sa mga kasing taas ng mga halimbawa sa PNP, si Ganire, yung pinaka-pinuno, no? PNP chief, ganun. Baka mayroon pang mas mataas din doon or kayang kausapin yung mga nasa baba ng PNP chief na tara, ano tayo? Tignan natin kung ano talaga ang pinakamabuting paraan. Baka kasi may mali, baka may ganito. Alam mo yun, kausapin, mag-usap-usap. Kasi kung yung mga humahawak din sa mga malalakas, halimbawa sundalo, kapulisan, kung humahawak din yan si BBM, wala rin. Wala talaga, taghirap tayo makaangat kung ganito. Titiis-tiisin nyo ko yun, 2026, 2027, 2028. Malayo-layo pa, pero malapit-lapit na rin. Yung House of Representatives, given na yan eh. Lahat doon, nga na lahat doon ng pera eh. Sa House of Representative nga na lahat ng pera doon. Yung iba kaya sila pumirma para daw sa kanilang mga lokal. Karantaduhan. Di ba? Pero mayroon pa rin namang mga iilan na matitino katulad nila Kiko, Barsaga, no? Libiste, no? Ganyan. Kaya naway pag-asa kayo ng bayan, sana maging senador din kayo someday. At kung may mga pagkakataon, sana kayo yung mga susunod na mamuno. Yung mga matatapang na mga hindi natatakot. Kasi yung iba, kung kailan tumanda, takot. Kung kailan tumagal sa gobyerno, takot. Kaya sila nasa gobyerno, hindi para mamuno. Yung iba para magnakaw lang talaga.